Hi, si Coach Jonal po ito and I manage Amazon seller accounts for a living. Ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-open ng Amazon Seller Central account. Madali lang ito, promise, hindi ka mahihirapan. Pero bago tayo mag-proceed sa actual na step by step, may ilang mga bagay na gusto muna akong sagutin, yung mga most common na questions na naririnig ko na tinatanong sa akin pagdating sa pag-open ng Amazon Seller Central account. So ang unang-una doon ay, pwede ba ako mag-open ng Amazon seller account nang nasa Pilipinas ako? Yes. Yes, yun ang maikling sagot. Yes. Ngayon, merong listahan ng mga countries na na pwedeng mag-open ng kanilang selling account sa Amazon. Tapos, it's the majority of the world. Okay, may ilan lang kagaya ng mga North Korea, ganyan, na hindi pwedeng mag-open. So, kung nasaan ka mang bansa, malamang pwede kang mag-open ng Seller Central account. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kung nanonood ka rito na nasa abroad ka. So malamang okay dyan. Okay? So wag ka mag-alala. Ang second na laging tinatanong na naririnig ko is, ano yung requirements? So ang requirements, at least for the Philippines, is number 1, ID. So pagdating sa ID, ang nakikita ko na hinahanap lang nila is dalawang klase. Yung una is yung driver's license at yung ikalawa ay passport. Ngayon, kung wala ka nitong dalawang ito, merong mga alam kami na na nag-sign up gamit yung yung national ID pero hindi siya confirmed. Okay? So ang ginawa daw nila ay pinili nila yung driver's license tapos in-upload yung national ID. Gumana daw. Okay? Pero para sa akin, ba't di nala kayo kumuha ng isa sa dalawang yon? So, para sa iba siguro, mas mahirap kumuha ng driver's license. So, kumuha na lang kayo ng passport kung gusto nyo talaga. Kung seryoso kayong magbenta sa Amazon at gusto nyo talagang kumita dito, gawin nyo yung effort na kumuha ng ID, ng passport or ng driver's license. Okay? Next, pagkatapos ng ID, ay kailangan mo ng billing statement as a proof of residence. Okay? So, yung billing statement na yan, pwedeng tubig, kuryente, internet, telepono o cable. Alam mo yun, yung mga yung mga utilities na nasa bahay. So, utility bill ito. Ito kasi nagkakatalo minsan iba-iba. Okay? May mga hahanapan ng ganito at ganito, pero may mga hindi hahanapan, parang basta iba-iba. So, might as well na ihanda nyo na lang, okay? Tapos, credit card or bank statement. Okay? Credit card statement or bank statement. Okay? So, yon, isa pa sa mga kailangan yun. And kailangan, okay, mahalaga to, okay, kailangan yung pangalan at address mo dun sa iyong ID na ipoprovide ay kamatch nung pangalan at address na nakalagay doon sa mga dokumentong ito na pinapahanda ko sa'yo. Okay? So, wag ka magalala, hindi naman kailangan lahat, okay, na telepono at tubig, kundi isa lang, choose one. Okay, choose one. Meron mga tao na sinasubmit nila yung credit card statement nila, tas yun na yun. May mga tao na sinasubmit nila yung bank statement nila and yun na yun. Pero may mga tao na magsasubmit ng credit card statement, ma-open yung account, tapos later gusto pa nila ng ng utility bill. So iba-iba yan yun ang na-observe ko, okay? So iba-iba. So might as well na ihanda mo na lang yung mga yon. Okay? So ngayon, ang mga tanong in relation dyan sa pagkakapareho ng pangalan and the address doon sa bill, saka sa ID, is paano po kung nagre-renta lang kami? Unfortunately, isa yun sa mga challenges. Ang pwede mo sigurong gawin is, ang bigay mo yung, ipakita mo na rin yung, yung rental agreement. Ngayon, kung yung tipong ikaw yung nagre-renta ng bahay na wala naman talagang rental agreement na document, gumawa ka, ipatingin mo sa mo. Kasi kailangan talaga, okay? Ang point kasi ng mga dokumento din is just to prove na totoong tao ka and na, nakatira ka kung saan mo sinasabi na nakatira ka. Okay, there was a time nung bago pa lang ang Amazon selling nung 2016 nung ako sa US, parang wala silang masyadong hinahanap. Okay, basta may ID ka, tapos yun na yun. Create the account, tapos na, yun na yun. Ngayon kasi, gusto ng Amazon na legit yung nagbebenta. Legit na tao. So, yun ang purpose nito mga dokumento na to. Patunayan na totoo kang tao na nag-exist ka. Hindi ka kung sino lang, okay? At doon ka talaga nakatira sa sinasabi mong address. Tandaan mo yun. Yun ang point nito mga dokumento na to. Okay? So, meron kaming narinig na report na wala siyang nakapangalan sa kanya. Okay, gumana daw ang barangay certificate. Okay, barangay certificate of residency.
So, pwede nyo subukan yon. So, hindi ko alam kung marami pang ibang sumubok. And again, this is just one person. So, minsan case-to-case basis siya. Okay? So, tandaan nyo yan. Okay? Minsan naman, yung nakapangalan sa asawa or sa magulang, ganyan, just have proof na kasal kayo ng asawa mo in hand, yun on hand, yung kunyari, yung marriage certificate nyo or marriage license. Kung sa magulang mo naman, siguro yung ano mo, birth certificate, just have it ready. Kasi baka kailangan mo siyang i-prove. Baka kailangan mo siyang i-prove. Okay? So, next na requirement ay deposit method. Okay? Yung deposit method ay usually bank account. So, doon papasok yung pera na napagbentahan mo sa Amazon. Okay? Ang next mo ay charge method. So, yung charge method, kasi di ba may Amazon selling fee na $40, $39.99, okay, to be exact. Minsan di-discount si Amazon ay $1, pero regardless, okay, so kailangan mo yon para sa mga bagay na sisingilin sa'yo ni Amazon. Okay, primarily yung bayad mo dun sa fee. Okay? Ngayon, pag nakakabenta ka na, may naiipon na dun sa Amazon na na pagbentahan mong pera. So, kinakaltas na nila dun. Hindi na nila kukunin dun sa card mo. Okay? Magkakaltas lang sila habang wala ka pang pera or kapag yung pera mo doon, yung napagbentahan mo doon is kulang pa. Okay? Dapat credit card. Ideally, credit card siya. Ngayon, merong mga sumubok na gumamit ng debit card o ATM. May mga gumana, may mga hindi gumana. Okay? So, anong workaround doon? Ang workaround namin ay Payoneer. Okay? So, yung Payoneer ay hindi kami sponsored. Again, hindi ako sponsored ng Payoneer, pero Payoneer, baka naman, okay? Yung Payoneer, 100% so far sa lahat gumana. Sa lahat ng mga sinabihan ko, sa lahat ng mga sinabihan namin, okay? So, 100% na gumana so far. Wala pa nagsasabi na hindi siya gumana. Okay, ang ginagawa, mag-open ka ng Payoneer account, okay? Payoneer account. Tapos, kukunin mo yung virtual card option nila. Meron silang virtual card. And yung virtual card na yon, yun ang pwede nyong gamitin na na charge method. Tapos 100% tatanggapin ni Amazon, and then yung may may attached na bank account, parang ganun. Yun yung ginagamit para sa deposit method. So yun, Payoneer virtual card. Okay, tingnan niyo yan. Okay, look it up. Tingnan niyo yung requirements, baka at the time na napanood niyo to mas loose na yung requirements, okay? Yun, 100% so far. Okay, na gumagana. Okay? So, kung wala kayong credit card, debit card, yun ang gamitin nyo. Okay? Ngayon, ang next na kailangan nyo ay depende na. Okay? Depende kasi iba-iba. May mga tao na okay na yung regular na phone number nila. Okay? Kung meron ka cellphone ngayon, yung phone number mo, yun na yung kailangan mo. Okay? Para saan yun? Para yun sa OTP. Kung alam nyo yung two-factor authorization, yung pag nag-login ka, tas kailangan kang i-text ng code. So yun, kailangan mo ng cellphone, ng number para doon. Ngayon, ang problema is minsan, merong mga tao o numbers na hindi nakakatanggap ng text from Amazon. O minsan darating siya parang the next day na, syempre hindi na pwede, expired na yung OTP. Nangyayari po yun. Okay? Kaya sinabi kong depende kasi it works for some pero it doesn't work for some. Kunyari nung basta may live event na pinunta na, may tinuruan kami mga estudyante live, mga 50 students yata yun plus. Tapos doon lang mismo nag-sign up sila, halos lahat sila nag-sign up. Tapos may mga tao na nakakatanggap ng OTP at may mga tao na hindi nakakatanggap ng OTP. Nasa iisang lugar kami ha. Tapos pareho naman silang mga Globe or parehong Smart, mga ganyan. Pero it just happens, okay? So, para masolusyonan yun, kumuha kayo ng virtual US phone number. Okay? So, ang recommendation ko is i-try nyo muna yung Philippine number nyo. Pag nakatanggap kayo ng OTP, then okay kayo. And then later pala, this is later on, pero sasabihin ko na ngayon, merong option dyan na para sa Authenticator app. Gawin nyo na yon, okay? Authenticator app nyo na as soon as makapag-login kayo. Kasi minsan kahit na nakuha nyo yung text the first time, yung mga susunod pwedeng ma-delay or hindi na kayo makakuha ng text, so hindi kayo makaka-login sa account nyo. Okay, tandaan nyo to Authenticator app. Pagka nakapasok na kayo sa account nyo, hanapin nyo dyan sa settings. Gagawan ko ng video yan, okay? Hanapin nyo na lang yan pag nagawa ko na, okay? Pero i-Authenticator app nyo siya. Ngayon, yun nga, test nyo muna yung sarili nyo number.
Tapos kapag hindi kayo nakatanggap kaagad within 2 minutes nung OTP, nung one time passcode, maghanap na kayo sa Google Play or I guess Apple Store, depende kung anong cellphone nyo, yung App Store nyo. Maghanap na kayo ng US virtual number. Okay, yung mga common na alam namin, again, dito sponsored. So, TalkU, ganyan. Ano pa kasi yung TalkU, Dingtone, yung mga ganyan. Mga app sila na parang bibigyan ka ng phone number na US. So, tapos makakatanggap ka doon ng text, minsan tawag. Kung gusto mong tumawag, then magbabayad ka, parang ganon. Marami yan. Yun lang yung alam ko, yung TalkU sa Dingtone. Pero kung may iba pa, go ahead. Basta ang mahalaga, nakakatanggap ng text message. Okay? For now. So, kailangan yung kumuha ng ganon para lang makuha nyo yung one-time passcode. Okay? After ng lahat ng ito, okay? So, ang mangyayari ay isa sa tatlong bagay. Meron yung mga nakakapag-sign up na ibibigay lang lahat ng information, fill out nila yung form, tapos, pagkatapos nun wala na, okay na yung account nila. May mga ganon, smooth. Meron yung mga, ang nangyayari is, parang, okay, we'll send you a code. Parang a code on your mail, parang postcode, parang ganon. So, magpapadala sila ng mail sa'yo sa address mo. Tapos, parang pag nakuha mo yung code na yon, parang postcard siya from Amazon. Tapos i-enter mo yung code para ma-activate yung account mo. Okay? Pwedeng yun ang mangyari. Ikatlo. Okay? So, pwede na mag-require sila ng call. As in video call, tapos sasabihin nila sa'yo na may interview. Or ikaw yata yung tatawag, parang mag-schedule ka ng interview, parang ganon. So, basta yung call na yun, wag kayong mag-alala. Hindi nila itatanong kung alam mo yung square root ng 1,465. Hindi siya ganon, okay? Hindi nila itatanong sa'yo na how important is your family to your development and growth. Walang ganon. Ang papagawa sa'yo ay show me your ID. Tapos kukunin mo yung ID mo, tututok mo sa camera, sa webcam. Tapos lukutin mo yung ID mo, parang itupi mo, parang ipapakita mo lang kung tunay na ID siya. Okay, pakita mo sa akin yung yung billing statement mo. So ipapakita mo lang. Parang ganoon, ay verify lang nila na tunay lahat ng sinabit mo na papeles. Whichever yung mangyari sa inyo, okay lang, basta hindi nyo pineke yung mga dokumentong ginamit nyo sa pag-sign up sa Amazon Seller Central. Okay? So, yun yung mga requirements. Ngayon, another FAQ. Parang kailangan ko po ba ng LLC? Hindi. Hindi mo kailangan ng LLC para mag-open ng Amazon seller account. Pwedeng ikaw na. Okay? Yung information mo as is. Basta meron ko ng mga requirements na sinabi ko, yun na yun. Okay? Another question para sa mga tao na nasa abroad, ito, yung common. Ang gagamitin ko po ba yung yung credentials ko dito sa bansang nasaan ako o yung credentials ko sa Pilipinas? Again, ang mahalaga lang dun sa mga papeles and ID and all that is pareho yung pangalan and address. Kung meron ka, kunyari, nasa Dubai ka, tapos may bank account ka ron, may utility bills ka, lahat yun nakapangalan sa'yo, pwede mong gamitin yon. Okay? Ngayon, kung gusto mong gamitin sa Pilipinas, okay lang, it doesn't matter. Ang mahalaga is mabuksan mo yung account and yun na yun. Okay? Yun na yun. Okay? Tapos, another thing na na common na question is masisingil po ba ako kaagad? Oo. Masisingil kayo kaagad, makakaltas kaagad yung Amazon selling fee. So, ang common dyan is $39.99. At the time of recording this video, naka $1 yung Amazon per month na selling fee. Parang ganon. So, pero yung regular price is $39.99. So, matcha-charge kaagad kayo nun. Okay? So, matcha-charge agad kayo. Pagka-sign up nyo, pagkalagay nyo ng card nyo, pagkatapos nun, mababawasan ka agad kayo ng $39.99. Okay? Pero, may pero. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi hindi pa naman doon magsisimula yung charge nyo. Parang hahawakan lang ni Amazon yung pera. And then, kapag ka nakapag-send na kayo ng first set ng inventory nyo papunta sa Amazon, we're talking FBA, or nakalist na kayo ng product kung FBM, okay, doon magsisimula. Okay, kung meron ka ng ibebentang product, the moment na magsimula ka magbenta ng product, doon magsisimula yung timer. Okay, kunyari ngayon, ang date ng recording ngayon, 7/18/24, so July 18, 2024. Okay, kunyari ngayon gumawa ako ng Amazon Seller Central account, na charge ako.
Tapos nalamanan ko yung store 2 weeks later. So say 28, okay? Kunyari lang, July 28. So yung magiging cycle ng charge sa akin ni Amazon would be the 28th. So hindi na ako ma-charge sa 28 ng July. Syempre kinuha na nila yon. Tapos yung next charge ko for the service fee would be August 28 and then September 28, on and on and on and on. Okay? Ngayon, another question is, made-deactivate po ba yung account ko pagka hindi ako nagbenta kaagad? Opo. Hindi ko alam kung gaano yun katagal. For some, it takes 2 weeks. For most, it takes a few months. Pero pag hindi kayo nagbenta, made-deactivate yung account nyo. And huwag yung problemahin. Don't stress about it. Kasi, ma-deactivate man yung account nyo, parang andyan pa naman yung same na papeles na ginamit nyo for sign up. So, yun lang, i-resubmit nyo lang yun. So, hassle siya, pero hindi siya prohibitive na i-ban talaga kayo na hindi na kayo makakabalik. So, okay lang. Don't worry too much about it. Okay? Tapos, another thing is, meron akong narinig na na question minsan na parang nakita daw nila na merong Mexico saka Canada, so kailangan daw ba nila magbenta sa Mexico and Canada? Hindi. Actually sa umpisa, pag nag-uumpisa kayo, I would suggest na tanggalin niyo muna. Okay, it will be another video, pero tanggalin niyo muna yung Mexico saka Canada markets, or minsan may iba pang marketplaces na naka-open, tanggalin niyo muna. Kasi may mga tao, may mga seller na nag-open ng account tapos nababawasan sila ng 40 each. Okay, each. As in, yung US market, yung Mexican market, yung Canadian market, 40 each. $39.99 each. So, nagugulat sila na, akala ko ba 40 lang? Akala ba $39.99 lang? Bakit nabawasan ako ng 120? Tama ba yun? 40 times 3. Tama. 120. So, nagugulat sila. So, tanggalin nyo siya as soon as possible. Okay? May mga nangyayari naman na walang charge. Okay? Hindi nangyayari sa lahat. So, i-vacation mode nyo na kaagad yung inyong mga sellers and yung ibang marketplaces, okay? Para sigurado lang na hindi kayo ma-charge. Okay? Again, hindi lahat na-charge, pero may mga na-charge. Okay? So, mas maganda na i-set nyo na lang para hindi kayo maswerte, hindi kayo swertehin, okay? Oh, by the way, may isa pa, yung taxes. So, syempre kailangan nyo mag-file ng taxes sa gobyerno ng Pilipinas, 'di ba? Unless taga ibang bansa kayo, so hindi ko alam yung tax laws diyan sa ibang bansa. Pero kung taga Pilipinas kayo, nasa Pilipinas kayo, please file and pay your taxes. Okay? Hindi ko alam yan, hindi ko kayo matuturuan dyan, hindi ako accountant. Okay? Try ko mag-guest na accountant one time, pero basta obligasyon natin ang mga Pilipino na mag-file and magbayad ng taxes. Okay? Another thing na mahalaga to, okay? Pag nagsa-sign up kayo, yung actual na sign up process, walang back. Okay? Kunyari, ito yung form na kung saan i-fill out mo yung personal information mo. Tapos next, ito yung form ng business information. Tapos next, ito yung ganito. Kunyari, natapos mo tong form A. Tapos nag-next ka na, nasa next form ka na na-fill outan, wala nang back. Pag na-realize mo na, ay, may mali ako, no? Hindi ka na pwedeng mag-back. Okay? So, number 1, tandaan nyo na kailangan, i-check nyo mabuti bago nyo i-next. Okay, pag na-fill out nyo isang page, i-check nyo mabuti yung mga pinagsusulat nyo, tapos next. Okay, ngayon, kung talagang mali na hindi nyo naman sinasadya, na-check nyo naman, tapos saka nyo na-realize, parang ganon. Don't worry, pwede ulit kayo mag-open ng another account using another email. And that's if hindi nyo natapos yung sign-up process na yon. Pag na-realize nyo na nagkamali kayo, wag nyo nang i-finalize yung sina-sign up nyo yon. Kumuha na lang kayo ng another email, tapos mag-sign up na lang ulit kayo. Yun, okay lang yon. Okay? Pero yung active na, kunyari active na itong account na to, actually kahit active na basta di pa kayo nagbenta back, pwede pa kayong mag-open ng bago, pero wag nyo nang balikan tong isang to. Pero yung ganun medyo risky na kasi anong gagawin ng Amazon pag nag-open kayo ng more than one account, isasara nila pareho. Alright, so kung ready na kayo na magbenta sa Amazon, so punta na tayo dito. So nasabi ko naman na lahat ng disclaimer ko, So punta kayo sa sell.amazon.com.sg. So eto na nga siya, okay? So makikita nyo rito na may start selling button. Tapos sabi niya rito, professional selling plan fee promotion, pay $1 for 6 months instead of $39.99 a month. 'Di ba? Okay na okay, 'di ba? $1 muna for 6 months. So okay 'yan. Mag-sign up kayo, $1 lang naman for the next 6 months. And pag make sure na within 6 months within the next 6 months magbenta na talaga kayo. So make sure na seryoso kayo. Okay dito. Seryosohin niyo 'to. Panoorin niyo lang 'tong mga videos ko rito, wag kayong mag-alala within the next 6 months.
o ano, magkakaroon na ako ng mga videos kung paano maghanap ng product sa Amazon, magbenta sa Amazon. So wag kayong mag-alala, I got you covered and libre lang lahat ng ito. Okay? Pero meron akong kasalanan sa inyo. Ang kasalanan ko is hindi ko pala mapapakita sa inyo yung step by step. Kasi sabi ko nga, kulang ako sa requirements, and then nung nakita ko siya, actually, nung sinushoot ko to, okay, pumasok na ako, pwede ako magka-problema dun sa old account ko. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo na ano, na parang you can't open more than one account. So, meron akong account kasi na isa na hindi ano, so hindi ako pwede mag-open, baka ma-terminate yon. So, sorry po talaga, yun ang kasalanan ko sa inyo. Pero please po, feel free na tignan yung ibang mga ano, mga YouTuber. Pareho lang naman yung steps. Yung requirements na sinabi ko sa inyo kanina, yung mga sinagot ko na FAQ, promise, yun po talaga yon. Okay? So, wag kayong mag-alala, wag kayong kabahan, basta pumunta lang kayo dito, i-click nyo yung start selling. Okay, sagutin nyo yung masasagot ninyo. And then, as long as meron kayo ng mga requirements na sinabi ko sa inyo kanina, yun ang kailangan ninyo. Okay? Tapos, yung palang mga ano dyan, yung mga gusto magpa-manage ng account dyan, so please wag kayong mahiyang lumapit sa akin. So, nag-offer naman ako ng free consultation. And yung consultation na yun about dun sa pag-hire nyo sa akin, okay? Hindi yung consultation na magtatanong kayo tungkol sa paano magbenta sa Amazon, ano yung gagawin. Hindi gano'n, okay? Consultation siya para maging kliyente ko kayo. Okay? So, tingnan nyo lang po yung link sa ibaba, i-direct niya kayo dun sa dokumento, dun sa terms of service ko or terms and conditions ko, para lang at least alam nyo kung ano yung i-expect niya sa akin bago pa tayo mag-usap. Para kung ayaw ninyo, then ayaw nyo, no hard feelings, 'di ba? Kasi parang hindi nyo alam, hindi nyo nabasa 'yon, tapos nag-usap tayo, tas 'di ba? Sayang oras nating pareho, 'di ba? So, basahin niyo yung document na yan, at kung gusto niyo pa rin ako i-hire after that, then sige, mag-usap tayo. Nandiyan na rin yung ko, kung paano niyo ako mako-contact, okay? Tapos, kung gusto niyo pa makita ng ganito mga klaseng content, so wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na to. And kung nakatulong sa inyo ang video na to, mag-like kayo. At kung may gusto pa kayo matutunan, i-comment nyo para magawan ko kaagad ng video. Okay? Tapos, nga pala, meron din akong Facebook group. So, yung paano kumita online, hanapin nyo lang, may picture ko dyan, okay? Paano kumita online Facebook group. So, tingnan nyo na lang po, mag-sign up, mag-join kayo doon para kung meron kayong mga updates or, kung meron ako mga goodies para sa inyo. So, pwede kong i-announce doon sa Facebook group. Makipag-network na rin kayo sa mga tao doon. Okay? So, maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel, and see you next video. Bye.